Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Itinatayong gusali sa Pasig, nirereklamo peligro raw ito. Hindi lang sa mga trabahador kundi sa mga nagdadaang tao. Eto Ben, alam mo dito sa KP mainit ang mata natin sa mga delikado at hindi sumusunod sa reglamento ho. Lalong-lalo kapag ito po ay pinag-uusapan ng construction. Halimbawa, itong naaktuhan po ng ating team na delikadong construction site sa mismong tanggapan po ng POEA. Nakausap na po natin kanina. Narito pong report. Bago magpatayo ng infrastruktura, sinisiguro muna ng mga otoridad na may kaukulang permit ito at ligtas ang kapaligiran ng bago simula ng anumang konstruksyon. Pero sa reklamong idinulog ng ilang taga-Pasig, isang delikadong konstruksyon daw ang nagaganap sa kanilang lugar. Sa aming pagtitiyak, sa ipinagagawang building na ito sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA sa Pasig City, nakumpirma nga ng Kilos Pronto Team ang delikadong estilo ng konstruksyon. Ang trabahador na ito, animoy si Spider-Man, tumatawid sa makikitid na bakal na walang harness at safety helmet. Hindi rin nila alintana ang buhol-buhol na kawad ng kuryente. Nasa isang pagkakamali ay maaari silang matusta. Pagmasdan, tila walang takot na dumadaan-daan lamang dito. At ang isang ito, prenteng nakaupo lamang sa park at nagpapahinga na para walang panganib na nakaamba. Bakit kaya pinapahintulutan ng pamunuan ng kontraktor ang delikado at tila pabayang estilo ng paggawa nito? Lalo na, ang infrastruktura na ginagawa ay pag-aari pa man din ng gobyerno. Pero dito sa Kilos Pronto, hindi lang po namin ito titignan, kundi agad na aaksyonan. Okay, nasa linya ngayon para ho sa Kilos Prontong Aksyon, si Nick Estrella Sr. Siya po ang Labor Employment Officer po ng DOLE, Labor Standards and Relation. Sir Nick, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV, sir. Magandang gabi rin po, sir. Apo. Sir Nick, ano po pwede ho nating gawin po dito sa mukhang hindi ho yata napapractice ho yung safety dyan po sa ginagawang construction po sa POEA? Opo, napagbigay alam na po sa aming tanggapan yung nangyari na wala daw po kakulang personal protective equipment yung mga manggagawang gumagawa dyan sa building ng POEA. At meron na po kagad tayong inatasan na labor loss compliance officer natin upang immediately ay magtungo po dun sa ginagawa. Ang sabihin ko ay malaman natin para meron pa akong ibang paglabag. At kung kailangan patawan ng kaukulang parusa o penalty dahil sa paglabag, ay titingnan po natin yan. Ang pangalan ho ng contractor ho nito ay RB Soriano Construction. Baka pwede ho ninyong patawag ho din sila para sila po mag-explica kung bakit kulang ho sila sa mga safety measures po. Opo sir, kasama po yan sa proseso natin. Bibigyan din naman po natin ang pagkakataon upang malaman yung kanilang site at para po masabihan din po sila na nararapat po na magkaroon po tayo ng proper protective equipment sa mga magagawa natin. Of course, again, hindi naman po makompromiso ang kanilang kaparanan. Okay. Sige po, Sir Nick Estrella Sr., maraming salamat po sa inyo pong oras dito po sa Kilos Pronto. Thank you, sir. Maraming salamat din po sa pagbibigay alam ng mga ganyang klaseng bagay po sa amin. Thank you, sir.